Mga kapatid, ano ang mga pangarap ninyo sa buhay? O meron ba kayong pangarap sa buhay? What are your dreams? May mga tao siguro ang pangarap nila nung kanilang kabataan ay makatapos ng pag-aaral. Hindi po minsan na pagkatapos ng misa, lalapit sa akin ang isang may daladalang plastic envelope. Alam kong kukuha ng board exam. Pangarap nila na makapasa sa kanilang board. Pangarap nila makapasa sa bar. So, ano yung pangarap ninyo? Kasi sa iba't ibang tao, iba't iba ang pangarap. Kaya lang kuminsan, hindi madaling marating yung pangarap. Halimbawa, gusto mong makatapos ng pag-aaral pero mahirap kayo. Walang trabaho ang tatay mo. Wala kang makuhang scholarship. O kaya, ang pangarap mo ay makapag-abroad pero kulang ang iyong pera. O ang pangarap mo ay makapagpatayo ng magandang tahanan o bahay pero wala kang trabaho sa ngayon. So, yung mga pangarap natin, kuminsan, hindi natutupad o natatakot tayong tuparin sapagkat may mga hadlang. Pero alam nyo, bibigyan ko kayo ng tip. Kung ang pangarap natin ay yun din ang pangarap ng Diyos, gagawa ang Diyos ng paraan. Narinig natin ang Ebanghelyo. Ano ang pangarap ni Zaccheo? Zaccheo's dream was to see the Lord. He was very eager to see who Jesus was, according to the gospel. But there is a problem. Ang daming tao at siya'y pandak. May obstacle. Maraming tao, siya'y pandak. Pero yung pangarap ni Zaccheo na makita si Jesus, ay yun din ang pangarap ng Diyos. Kaya ano ang ginawa ng Diyos? Tinaniman niya ng sycamore tree, yung dadaanan ni Jesus. God provided the tree. At doon umakyat si Zaccheo upang makita si Jesus. Mga minamahal kong kapatid, siguro magandang lagi nating tandaan at itanong, yung bang pangarap ko ay pangarap din ng Diyos para sa akin? If my dream is God's dream, God will provide us the means, the way for that dream to be realized. Walang magiging sagabal. Walang magiging sagabal. Ano nga yung kanta? God will make a way or God will provide the way. Kaya magandang tanungin natin, ano ba yung pangarap ko? At yung bang pangarap ko, ayun din ang pangarap ng Diyos. Sapagkat kung yun din ang pangarap ng Diyos, Diyos mismo ang gagawa ng paraan. At makikita natin kung ang pangarap natin ay pangarap ng Diyos, kung ito'y maghahatid sa ating kaligtasan. Towards the end of the gospel, Jesus said, "Today, salvation has come to this house, the house of Zacchaeus, because this man too is a descendant of Abraham." That is one way of checking whether
our dream is also God's dream, will my dream bring me to salvation? Yung pangarap ni Sakeo ay pangarap din ng Diyos, sapagkat nung makita ni Sakeo si Jesus at nung makita si Sakeo ni Jesus, ang sabi ni Jesus, bumaba ka dyan, pupunta ako sa bahay mo. At sa bahay niya, tinanggap ni Sakeo ang kaligtasan. Kaya kung yung pangarap ninyo ay maghahatid lang sa kapahamakan, hindi yan ang pangarap ng Diyos. Kung ang pangarap ninyo ay hindi magbibigay sa inyo ng kaligtasan at tunay na kaligayahan, hindi yan pangarap ng Diyos. Iwan nyo yan. Sapagkat ang tunay na pangarap ng Diyos para sa atin ay magdudulot ng kaligtasan. So, anong pangarap niya sa buhay? Ano ang mga sagabal na humahadlang upang matupad ang inyong pangarap? Magdasal kayo sa Diyos, Lord, kung ito ang pangarap mo para sa akin, alam kong gagawa ka ng paraan. Alam nyo, meron kasi mga tao na ang pangarap ay maluklok sa kapangyarihan, manatili sa poder. Kahit nasiraan ang sariling kapatid para lamang marating ang pangarap, gagawin. Yung mga ganong pangarap, hindi yun magtatagumpay. Yung mga ganong pangarap, hindi maghahatid sa kaligtasan. Kaligtasan, hindi lamang ng nangangarap, kundi kaligtasan din ng bayan. Again, ask yourself, what is your dream? And is your dream also the Lord's dream? Pangarapin natin ang pangarap ng Diyos, sapagkat ito lamang ang maghahatid sa atin sa mabuti. Amen.